tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namomroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karoling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong keso de bola at hamon. Baka sa gipit Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namomroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karoling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong keso de bola at hamon. Baka sa gipit Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. O bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namomroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karoling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong kaso de bola at hamon. Baka sa gipit, Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. O bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namomroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karoling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong kaso de bola at hamon. Baka sa gipit, Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y
Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. O bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namomroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karoling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong kaso de bola at amon. Baka sa gipit, Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Good morning po sa ating lahat. Yan, sabihin niyo po doon sa katabi niyo, good morning. Pangilang araw mo na? Nakukumpleto ba? Ayan. At ngayon po ay pangilan na po? Pangatlong araw ng simbang umaga. Ayan. So tayo po ay magsitayo at ihandog natin ang umagang ito para sa ating Panginoon. Oh Father God, we worship you. We give glory to your name. You deserve all the praises, all the glory. You deserve lahat-lahat ng sa amin, Panginoon, na ibalik namin sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, na kami ay ginising mong maaga, na may galak sa aming puso sa pagpunta po dito. Maraming salamat, Panginoon, sa lakas na binigay mo po sa amin. At sa mga 3 araw ng aming simbang umaga, nais namin na ihandog sa inyo itong sakripisyo ng paggising ng umaga, lalo na sa aming mga hirap gumising. At nawa, Lord, makita mo na it's from our heart, Lord. Salamat, Panginoon, na meron kaming panahon na nilalaan para po gunitain ang iyong kapanganakan. At nawa sa umagang ito, may handog namin ang aming puso, ang aming isip. May you be enthroned in our lives, Lord. Ikaw ang hari ng aming buhay. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso upang kami maging karapat-dapat sa presensya mo. Holy Spirit, teach us how to pray and to worship you this morning.
magsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso
Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Merry Christmas, everyone. Makakaupo na po ang lahat. Merry Christmas. Gaya-gaya kayo. Good morning. Kumusta ba ang pangatlong pagpupuyat? Alam niyo, may ituturo ko sa inyo kasi na-observe ko to, no? Hindi ko naman sinasabi to para lumikha lang ng paniniwala, kundi totoo naman siya. Yung sabi ni Haring David na hindi ako magbibigay sa Diyos nang hindi mahalaga sa akin. I will not give the Lord that which cost me nothing. Naalala niyo yun? Mula nung sinabi yan ni David, lahat na ng mga tao na nagsasakripisyo at nagdidesisyon para sa Panginoon ay pinagpapala ng Diyos. Kaya yung puyat ninyo, medyo mahirap din lang, lalo sa akin, nung first morning natin, pagkatapos ng nag-uwian na yung mga tao, bangag ako talaga na parang 2 araw akong hindi natulog, pakiramdam ko . Pero nakakasanayan mo. Hanggang kahapon, medyo na lang, hindi na bangag. Ngayon, medyo parang naka-adjust na ako na maganda na yung pakiramdam ko. Sa totoo lang, 2:00 ako nagising . Nagkunwari na lang akong tulog para yung katawan ko magpahinga pa. Pero gising na ako . Excited ako na pumunta sa simbang umaga . Kasi yung ating kinakain dito, hindi lamang yung almusal, kundi yung salita ng Diyos. You take every opportunity to hear the Word of God. Nung bata pa ako sa Panginoon, napakasipag ko talaga. Hindi ko naman pinupuri sarili ko, pero hindi ako naging ganito kung hindi ako matimyas o sensitive sa pakikinig ng salita ng Diyos. Laging may kinapupulutan ka na katotohanan at aral kapag nakikinig ka. Sa mga hindi intentional na makinig para may matanggap, walang dadating doon. Pero kung ikaw yung magsasakripisyo ka, punta ka ng maaga, tapos kaya ka pala pumunta ng maaga simbang umaga dahil para tignan mo kung ano yung handa. Yung gano'n, di ba? Mukhang mas masarap nung first day, may pansit, tsaka ano. Ngayon, hindi handa natin yan. Ngayon, sandwich na lang, tapos yung magkabilang dulo pa, yung pinagdikit. Di ba? Nawala na yung sakripisyo mo. Diba? Kaya natutuwa ako may panahon para sa hamon ng pagsasakripisyo. Kasi doon nagmumula yung maraming pagpapala natin . Yung ibang kakilala ko, na-stroke sila minsan, namatay na. Na-stroke, biyak yung ulo. Ganon. Pero ako, 3 beses na akong na-stroke, pero buhay pa ako dahil ang masamang damo ay Erditz, mag-uusap tayo mamaya. Sige, ang pangatlong karakter na pag-uusapan natin, nauna kasi si Maria, sumunod si Joseph. Ngayon naman, ang mga pastol. Bagay na bagay sa akin ito. Ang mga pastor. Pastol. Ito po yung ating scripture reading matatagpuan sa Luke 2, verse 8 to 20. Mahaba-haba ito Dahil ang mga pastol ay idinedicate ang kanilang buong buhay para sa pag-aalaga ng tupa. Okay, let me read. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified.
But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men, on whom His favor rests." Meron tayo dito mapapansin, ano? Una, why of all people, God chose the shepherds, ano? Na sabihan ng tungkol sa mabuting balita ng pagsilang ng anak ng Diyos. Bakit yung mga pastol pa? Sino sa inyo dito nakaranas ng lumaki sa probinsya? Yung ako'y taga Nueva Ecija, Caranglan, Nueva Ecija. Boundary na siya ng San Jose tsaka Nueva Vizcaya. Yun ang pinanganak ako. Pantabangan Dam, para mas madali yung maintindihan. Nakatira kami doon sa bandang itaas ng Pantabangan Dam. Kasi kaya nasama kami sa mga pinalayas doon na mga naninirahan dahil ano na siya, pabangin na itsura. Kaya hinukay na yung lupa. Saan nga ba ako? Oh. Hindi, sasabihin ko kanina. Rewind. Ayun. Ang bata pa ako noon, napunta kami sa Maynila, 6 years old ako eh. Pero yung aking kabataan, yung kamusmusan ko, lumaki ako sa pag-aalaga ng kambing tsaka kalabaw. Kambing tsaka kalabaw. Natigil lang yun nung ang lolo ko, lola ko, tsaka uncle ko, tatlo sila, pinutulan ng ulo ng mga abilaw, yung mga headhunters sa lugar namin. So, walang ulo yung tatlo talaga. So, nag-stay pa kami sa sumunod na baryo para hintayin yung mga authorities na dumating. Yun ang pagkakaalam ko kasi nagmamasid lang ako eh. Tapos, after 2 days, nakuha yung ulo ng lola ko, tsaka uncle ko sa Karayan. Ano ba yung ibang tagal ng Karayan? Sapa o nakuha. Yung pala, yun ang ritual yun ng mga abilaw na pag may ikakasal, puputo lang 10 ulo. So, sa takot namin, umuwi na kami ng Maynila. Yun. Dito na kami namuhay na may semento, doon kasi lupa, tsaka puro dito semento, gano'n. So, nakukompare ko ngayon eh. Napaka-lowly nung trabaho ng pagiging pastol ng kambing, tsaka kalabaw. Masyadong mababa ang tingin mo sa sarili mo once na nakapunta ka ng syudad at nakapagkumpara ka. Napakababa. Bakit sa lahat ng tao, ang mga pastol, ang napili ng Diyos, na magpakita ang laksa-laksa mga anghel upang dalhin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos para sa atin? Bakit? Bakit? Hindi ko rin alam, hindi ko pa alam eh. Okay. Unang katotohanan, that the good news is for everyone, regardless of who we are or what we do. Amen? Ang ganda, no? Ito lang, napakayamang mensahe na ito eh. Hindi namimili ang Diyos ng papaboran. May mga tao na pinili siya para gamitin, pero tandaan natin, huwag tayo mainggit sa kanila. Much is given, much is required. Kung gusto mong maging kagaya ni Jesus, dapat maghanda ka dahil ipapako ka sa krus. So, ganun ang rule ng langit eh. Kung simple ka lang, nakaganyan ka lang, hindi ka masyado apektado. Pero pag ginusto mo na paggamit sa Diyos, tiyak, punong-puno ng aksyon yan. Ito sabi ng mga shepherds, The shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see the things that happened, which the Lord has told us about." So they hurried up and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. Ang ganda ng senaryo, parang yung in the cold night, habang naglalakbay yung mga pastor kasama yung kanilang mga inaalagaan, biglang nagliwanag ang langit. Imagine niyo na lang, biglang nagliwanag ang langit. Yan. Ang laki ng letra, nakalagay doon, Meralco, di ba? Liwanag, gano'n, no? At nagpakita yung mga anghel at sinabi sa kanila na
ito ang mangyayari, anak ng Diyos, ay isisilang. At yung kanilang magulang na si Maria at si Jose, ay makikita nyo na nakahiga sa sabsaban, gano'n. Di tumungo sila at nakita nga nila. Nakita nila. So, sa simpleng isip ng mga pastol, napaka-simple din ang mensahe na ipapanganak na yung ipinangako na tagapagligtas. So sa kanila, ang equation ng isip nila, dahil hindi naman kagaya natin sila na dito sa Maynila, dami natin ko ano nakikita sa multimedia, yung cellphone natin, nakatutok tayo palagi doon, 24/7, di ba? Sila walang ganun, kaya kung ano lang yung nakita nila na lumabas, yung unang reel, na lumabas na gano'n, nakita nila yung mga anghel, yun lang ang alam nila. Now I understand why God has chosen them as carriers of the good news. Kasi simple-minded sila eh. Hindi sila ganun ka-complicated mag-isip. Simple lang, ay nakita kami anghel, sinabi ng anghel na maipapanganak at yun ang pangakong Misaya sa atin na magliligtas sa buong sanlibutan. Ganun lang ka-simple oh. Di ba? Kung ikaw ay simple-minded, tuwan-tuwa ka sa magandang balita na maririnig mo. Tama ba? O ang unang magandang balita, hindi na mimili ang Diyos ng gagamitin. Huwag mo sabihin bata ka. Kasi sa Bible, maraming bata na ginamit ng Diyos. Huwag mo sabihin na magsasaka ka. O si Gideon ay ginamit ng Diyos. Huwag mo sabihin na ikaw ay masamang tao. Ginamit ng Diyos si Maria Magdalena, di ba? Ginamit niya yung mga tao na kinamumuhian ng panahon na kagaya ni Matthew. Siya ay tax collector. Kinamumuhian yan eh. Huwag mo sabihin na wala kang alam. Naalala ko tuloy si Moses. Si Moses ay anak ng hari ng Ehipsyo. Pero natuklasan niya na hindi pala siya Egyptian. Siya ay isang Hebreyo. At nung malaman yun, may inapi na kasama niya, pinatay niya yung sundalo ng Egypt. So, sa madaling kwento, pinalaya siya, tinapon siya sa ilang, sa wilderness. Iniisip ko, sabi ko, bakit ang isang prinsipe itatapon sa wilderness? Para ano? Para maibaba niya ang kanyang sarili. At doon nag-alaga siya ng mga tupa. Alam niyo ba na ang tupa ang hindi naman tama siguro yung salitang bobo, pero yung narinig ko noon eh. Pinakabobong hayop yung tupa eh. Willing silang mabiktim, willing silang madisgrasya, ganun yung tupa eh. Siya nag-alaga ng tupa ng 40 years. Just only imagine with all your knowledge, with all your positions, before na ang taas ng confidence mo sa sarili mo, bigla kang magiging pastol ng 40 years. Talagang ang ginawa ng Diyos muna sa kanya, inempty siya eh. Tinanggal lahat ng yabang niya. Hindi nagagamit ng Diyos yung taong mayabang. Yung puro salita, pero wala namang gawa. Hindi ginagamit ng Diyos yung pakitang gilas. Ang ginagamit niya talaga yung sunod ng sunod. Yun ang natutuhan ko sa Kristiyanong buhay ko. Kaya noon wala ako yabang talaga eh. Pag sinabi sa akin ng pastor, Joe, mabaho yung CR natin, linisan mo. Opo, pababanguhin ko yung CR. Pinababango ko yung CR talaga. Kaya nabansagan akong Joe Cobeta eh. Kasi yun na naging brand ko doon sa church namin na yung tagalinis lang ako ng CR. Pero yun ang aking unang ministry, pinagbuti ko eh. Hindi ginagamit ng Diyos yung mayabang. Yun ang mimili. Pag mayroong itinuturo ang Diyos sa'yo, gawin mo. Pagkakatiwalaan ka na mas malaki. O pag mayroong samahan yung mga leader ng mga churches sa buong Pilipinas, ako yung nagtitimpla ng kape nila. O, umuupo lang ako, nakikinig ako ng meeting. Jong, kunan mo kaming tubig. Opo. Tubig. O. Tipla ka ng kape. Tipla ako ng kape. Isang araw na-nominate ako maging NCR overseer. So, nanalo ako sa eleksyon. Sumunod na eleksyon, board member. So, nanalo ako. Tapos,
nanalo din ako na maging vice chairman. Sumunod doon, naging chairman na ako noong 2007. So hanggang ngayon, di pa ako napapalitan. Sino si Joe? Tagalinis ng kubeta. Huwag mo mamaliitin yung maliit na ginagawa mo dahil ang sakripisyo ng tao ay hindi pinapalagpas ng Diyos. Hindi niya pinababayaan na ang sakripisyo ng isa ay mawalan ng saysay. Lahat ng ginagawa mo, nakita man yan o hindi, meron niyang katumbas na gantimpala. Amen? Palagpakan natin ang ating tapat na Panginoon. Nakakatuwa ang Diyos dahil siya ay tunay na tapat sa atin. Isipin niyo, kung na-stroke kayo ng 3 beses, di todas na kayo. Pero nakita niyo na maitsura ko. Meron ba kayo napapansin sa akin? Wala naman, di ba? Yun ang napakagandang regalo ng Diyos eh. Naglingkod ako ng tuloy-tuloy, walang angal, puro sakripisyo. May mga anak na kami ni Mrs. noon, ha? Pero wala lang sa akin. Sige, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Kahit yung gumagawa kami ng simbahan noon, 7 to 11 eh. Doon pala nauso yun. 7 na umaga kami nag-uumpisa magtrabaho, tatapos kami 11 ng gabi. Ngayon, ginagawa yung convention hall sa Isabela. Ang trabaho namin doon, 7-11 talaga. May nakakaalam ba? Nakikita nila, ang ganda na ng simbahan. Tapos uuwi na kami, pagod na pagod kami. May gantimpala ba kami? Opo, lahat ng mga kasama ko hanggang ngayon, lalakas eh. Si Pastor Ed, pastor na siya ngayon eh. Senior na yun eh. Pero lakas pa din, no? Ang ganti ng Diyos sa iyo ay hindi lamang sa iniisip mong pera o kaya kung ano man. Ang ganti niya sa iyo minsan ay mahabang buhay. Because every gising is a blessing. Ang dami hindi nagigising, pero ikaw, kahit bad breath ka, nagising ka kanina umaga. Amen? At ang saya, sabihin niyo sa katabi ninyo, salamat nagising ka. Buhay ka pa pala. Tapusin na po natin. So, binalita nila itong mga shepherds na ito, sila yung unang nakakita. Sipin mo yun, napaka-lowly ng kanilang trabaho, pero sila ang unang nakakita sa ipinangakong tagapagligtas ng sanlibutan. Wow! Minsan tayo, pag tayo yung nauuna sa mga malalaking bagay, hindi natin mapigilan na nagsisisigaw tayo, di ba? Ako nakakita. Yan. Ako una nakarinig. Anong pangalan nun? Marites, di ba? Ako ang unang nakapakinig. Ibabalita ko sa inyo, akin na pakinggan. Itong mga pastol, yung nakita nila at saka narinig nila, agad-agad nilang ipinagsabi. Hindi sila tumagal ng matagal na hindi nagsalita. Doon tayo guilty. Marami sa atin dito matagal ng Kristiyano eh. Ilan na ang nasharean mo? Ilan na ang nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo? Di ba? Nakaka-feel guilty na binubuhay ka araw-araw ng Diyos tapos wala ka namang nasisharean. Binigyan ka niya ng lakas maghapon tapos pinagpala ka niya. Kumakain ka ng 4 times a day. Kasi kumain ka na rito, mag-almusal ka pa sa bahay. Tanghalian, hapon, 4 times ka na kumakain. Di ba? Tapos wala ka malang mabalitaan na umaakay na kaluluwa. Kaya iniisip ko, minsan, at the end of the year, gusto ko magbigay ng reward talaga doon sa mga nakapag-akay ng kaluluwa eh. Sa palagay niyo, tama bang gawin yon? Of course. Kasi yan ang pinakadakilang bagay na magagawa natin, ipahayag natin ang mabuting balita. Ang sabi po dito, they didn't keep the joy they received to themselves. Hindi sila nakontento na nakita nila at saka nalaman nila na si Jesus ang tagapagligtas. Ipinagsabi nila ito. They shared the message of Jesus to everyone they could. Sabi sa Luke 2:17 and 18, when they had seen Him, they spread the word concerning what had been told about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Nagulat sila eh. Bakit itong mga pastor na magsasalita ng isang napakadakilang balita? Dapat na nagsasabi niyan yung mga tanyag na tao sa kaharian. Bakit?
sila nagsasalita, inggit lang nila. Kasi pinili ng Diyos yung mga mabababa, yung mga palasak, para gamitin sila sa malalaking bagay ng Diyos. Marami ang gustong makapakinig ng mabuting balita. This is the right time for us to really share the good news of the saving grace of the Lord Jesus Christ. Sabihin natin sa kanila kung paano tayong binago ng Diyos. Amen? Dahil doon, tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Walang sakripisyo na palalagpasin ng Diyos. Meron akong niyaya noon na kaklase ko, ang arte. Gusto niya, ilibre mo siya ng banana glaze. Kasi banana glaze ang paborito namin noon, mga 1972. Kaya, sige, kain tayong banana glaze. Hindi na ako nanananghalian. Basta lang mapakain ko siya. Naligtas. Tapos nagpastor. Meron akong bilas yung asawa ng pinsan ko na sumasama-sama sa akin sa construction. Marami siyang tanong. Ginawa ko, inupuan ko. Sabi ko, sige, bayaan mo na, sahura kita mamaya, pero mag-usap tayo. So, kalahating araw kami nag-uusap. Binabahagi ko sa kanya mabuting balita. Hanggang naiyak na siya, sabi niya, sige, Bilas, lumuhod tayo at manalangin tayo. Lumuhod kami at nanalangin kami. Tinigil namin yung pagtatrabaho muna. Tapos, nakakilala na siya sa Panginoon. Sumama sa akin, kinalingguhan doon sa simbahan, nakinig siya ng salita ng Diyos. Tinamaan siya, direct hit talaga. Alam niyo, siya ngayon ang pastor ng Social Brethren Church sa Pasig. Ngayon. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa tao na babahagian mo ng mabuting balita. Hindi mo alam. Pero malay mo, kagaya ka ni Andrew. Sabi, si Andrew, Peter's brother, naalala niyo? Halika, Peter, sama ka. Yaya lang siya. Sino ngayon si Pedro? Si Andrew, may nawin bang kaluluwa na nakalagay sa Bible? Isa lang, si Pedro. Ilan ang nawin nung nawin niya? Isang preaching lang ni Peter. Ilan, Pastor Jerome, nang nakakilala? 3,000? 3,000. Kaya may reach program tayo, di ba? Meron yellow, tapos green, tapos blue. Yung nawin ko ay nakawin at yung nawin niya ay nakawin din. Kaya yung sumunod na nawin ay nakawin din. Kaya nanakaw lahat sila sa kamay ni Satanas. Nakawin di ba? Nawin natin sila at namunga sila ng marami. Hindi nyo naintindihan yung sinabi ko. Hindi kayo tumawa Nakawin, di ba? So, nanakaw sila sa kamay ni Satanas. At sila rin ang nagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Salamat po sa inyong pagpunta tuwing umaga. Pagpalain kayo ng Diyos. Pahabain ng Diyos ang inyong buhay. Kahit meron nararamdaman. Okay, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Feeling guilty kami, Panginoon, sa umagang ito dahil nakita namin na hindi namin natupad ang iyong pakay para sa aming buhay, na kami ay maging daluyan ng pagpapala, pagpapahayag ng mabuting balita sa mga tao na hanggang ngayon na hindi pa nakakilala sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming kapabayaan. Simula po sa umagang ito, kami ay magiging heralder, Panginoon. Ipapamalita namin ng mabuting balita ng pagliligtas ng iyong anak na si Jesus. At salamat din po sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa araw na ito. Ito'y pinahalagahan namin na wala ang lahat ng aming angal, lahat ng aming mga masamang iniisip dahil lang sa ibinangon mo kami kaninang umaga. Yan ay napakadakilang regalo sa araw na ito. Salamat din po sa biyaya na aming tatanggapin. Pagpalain mo ito maging kalakasan ng aming lupang katawan. Pagpalain mo kami hanggang kami makauwi sa aming mga tahanan. Ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Merry Christmas! Sige po, may mananalangin ata sa offering. Wala naka-assign? Halika, Martina. Anak, halika. Dito ka na lang mag-pray. Sige.
Kaya mo yun. Di ba, sinabi natin, pag inutusan ka ng Diyos, sumunod ka. Let's pray po. Lord, thank you po sa araw na ito at thank you po dahil ginising niyo po kami at binigyan niyo po kami ng lakas sa aming pagpunta dito. At sana po i-bless niyo rin po yung mga magbibigay din po ng offering at sana po ibalik niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw. Ingatan niyo rin po kami sa aming pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo, magpastora yan, di ba? Mukhang pastora eh. Oh. Sige po, nandun yung almusal natin, pwede na tayong pumunta ron. Dito yung ating offering box pag kayo ay magkakaloob sa Panginoon. God bless you all.